Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat. So, kamusta po ang ating bakasyon? Ating isang linggong papamay. Nakamute ka, Elder. Okay, so good evening po. Let us turn our Bible in the book of Ephesians, chapter 1. Ephesians chapter 1 verses 15 hanggang 22 ang atin pong pag-aaralan. Ang sabi po sa verse 15, chapter 1 of Ephesians, "Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers." So, napakahalaga po ng panalangin at napakahalaga din na alam natin kung ano yung ating mga ipinapanalangin. Ayon po sa mga ngaral nung una, ang sabi nila kapag tayo po ay mananalangin, dapat ay mayroon itong pattern. Meron yung tinatawag po na adoration, confession, thanksgiving, and supplications. So, sa acronym na ACTS. Dito po sa chapter 1 ng Ephesians, ay almost makikita po natin ang pattern na yan. Bagamat ang sentro ng panalangin ay matatagpuan natin sa verse 15 hanggang verse 23, pero yung pattern ng panalangin ay nagsisimula sa verse 3. No? Sabi po diyan, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places." These blessings na dapat po nating i-render sa ating Panginoong Diyos ay meron po itong implication ng isang pasasalamat o pagpupuri sa Diyos na mayroong pagsamba. It is a one of the highest form of worship na ang ating Panginoong Diyos ay atin pong i-bless sa kanyang mga ginawa sa atin. So it starts with adoration. Pinakita po ni Pablo kung paano niya niluluwalhati ang ating Panginoon Kristo. Most likely ang Holy Trinity dahil sa kanilang ginawa sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Sabi niya, "Blessed be the God of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love." It is the act of God the Father in choosing us before the foundation of the world, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Dito mapansin po natin the work of the Son. No? God the Father has chosen us, and it is the Lord Jesus Christ Himself who has adopted us, and it is the Holy Spirit who seals up unto the purchase, unto the redemption of the purchased possession. So Paul was adoring God. He's giving God the all glory
the Holy Trinity for what He has done for the elect of God before the foundation of the world. But dito po sa ating pag-aaralan, we shall focus on the content of Paul's request when he prayed to God after knowing the faith and love of the Ephesians to the saints, ay mapansin po natin yung content ng kanyang request sa ating Panginoon. So kapag tayo po ay sa kapanahonan ngayon, meron tayong mga vlogger na tinatawag, mga content creator, mga TikTok creator, lahat po yan ay mayroong mga content na kumbaga minamaster nila upang ang kanilang mga videos ay hanap-hanapin ng mga tao laging papanoorin. Dito po sa ating pag-aaralan ay makita natin yung content ng prayer na dapat ay inaasam-asam ng bawat mananampalataya, lalong-lalo na para sa atin ang mga pinili ng Panginoong Jesucristo. What should be the form of prayer that would be desirable for everyone of God's elect? Number 1, ang sabi po dito sa verse 17 or verse 15, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayer. So yung pong ating keyword is making mention of you in my prayer. This is the content of Paul's prayer for the elect of God in Ephesus. Verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. The content of his prayer that we must desire is to know God better. It should be the desire of every preacher to pray for every believers whom he serves in the Lord, that they may know our God better. And it is also the prayer of every believer for himself that he may know God better. Marami pong tao, maraming sinasabing sila ay mananampalataya, nakilala po nila ang Diyos, but they do not have the proper knowledge of God deeply. They only know God theoretically. They only know God according to what they have learned from lectures, from preachings, pero yung lalim ng pagkakilala sa ating Diyos ay hindi alam ng karamihan, maging ng mga mananampalataya. Sa previous verses natin pong matutunghayan sa chapter 1, nandito po yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. The work of God the Father, the work of the Son, the work of the Holy Spirit, to assure every one of us that every plan of God must be accomplished in us. Even His plan from the very foundation or very before the foundation of the world. These things ay kinakailangan nating maunawaan. Kinakailangan po nating makilala ang ating Diyos na nagpahayag sa ating ng mga kapahayagan pong ito na napaka-agila-gilala. If we know our God better, ay
makatatayo po tayo sa mga tamang prinsipyo, tamang mga aral, tamang doktrina ng Biblia. Because if we do not know God better, mababaw po ang ating pagiging Kristiyano. Our God is a living God. Our God is a sovereign God, doing what He will, doing what He pleases, whenever He pleases, as always He pleases, and no one can distort His plan or will in our lives. When God determined the salvation of every one of us, it shall come to pass. Hindi po hihingi ng Diyos ang ating partisipasyon, ang ating kooperasyon para makamtan natin ang ating eternal salvation. It is given to us by God freely. Kaya nga sabi doon sa verse 3, verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Wala pong kinalaman ang tao sa pagkakaroon niya ng buhay na walang hanggan. All of this was given of God freely. It is the God of our fathers, the God who is sovereign, the God who is mighty, the God who will do whatever He pleases to do, at kailanman ay hindi magpe-fail ang ating Diyos. Kapag ang Diyos ay pinaniwalaan natin as gusto niyang iligtas ang tao, pero hindi niya magawa dahil ayaw ng tao, hindi po yan ang tunay na Diyos na dapat nating makilala. Dahil ang Diyos ay ginagawa niya anumang bagay na maibigan niya ayon sa kanyang biyaya, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa minagaling ng kanyang puso. It does not need any participation from man. We must know our God better. Sa mga talatang ito na makikita natin, walang ibang may tataas kung hindi ang ating Diyos. Kaya sabi dito, tayo ay itinalaga na maging mga anak ng Diyos ayon sa kanyang nais. Verse 6, to the praise of the glory of His grace wherein He hath made us accepted in the beloved. You see, tayo ang tinanggap ng Diyos, hindi po tayo ang tumanggap sa Diyos. Verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom. Verse 12, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Gaano po natin kakilala ang ating Diyos? Gaano po natin siya, how close do we know Him? Kapag kung meron po tayong tamang kaalaman, tamang kaisipan patungo sa ating Diyos, tama rin po ang ating pamumuhay, tama rin po yung ating mga ginagawa sa ating buhay, at tayo po ay hindi malilito sa ating buhay. Ang sabi ni Pablo, I cease not to give thanks for you, making of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. We must know God better. And it takes the Holy Spirit to give us wisdom, to give us revelation, so that we may know Him.
Sa atin pong kapanahunan ngayon ay hindi na nakikipag-usap ang Diyos, no, face to face sa tao. Di na niya po tayo kinakausap ng verbal communication. God communicates to us through the Holy Spirit and also through the written Word of God. If we want to know God better, we must ask wisdom from our God. Sabi po sa aklat ni James, if any one of you lacks wisdom, let him ask of God, who giveth to all liberally. Ito po ay kusang ibibigay sa atin ng Diyos, kailangan din po nating hingin sa Diyos. We need the Spirit to give us wisdom. And we need the Spirit to give us revelation. Everything that we must know about our God, everything that we must know about His plans for us are all written in the Bible. From cover to cover, lahat po ng kinakailangan nating malaman, lalong-lalo na patungkol sa ating Panginoong Diyos, ay nakasulat na sa Biblia. Gayunpaman, kailangan pa rin nating ipanalangin, kailangan nating mag-aral, kailangan po nating makinig, at kung maaari, kinakailangan po nating saliksikin ang scriptures. Gaya po ng mga taga-Berea, sabi ni Pablo, matapos nilang mangaral, ay inalampa o sinaliksik pa ng mga taga-Berea kung ang mga ipinangaral nga ba talaga ni na Pablo ay naaayon sa Biblia. If we want to know God better, we must be praying for wisdom from the Holy Spirit, and we must be praying for revelation that we may know God better. Another thing, sabi ng Bible, that the eyes of your understanding being enlightened. So kinakailangan po nating magkaroon ng wisdom sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kinakailangan po natin yung revelation at upang mamulat ang ating mga mata, upang makita natin ang mga katotohanan na naaayon sa salita ng Diyos. We should not always to be content only na tayo po ay nakikinig, na kailangan din po nating magbasa, saliksikin ang sinasabi ng Biblia. Subalit, kailangan pa rin nating ipanalangin ang mga bagay nito sapagkat ang Diyos pa rin ang magbibigay po sa atin ng kakayahan na maunawaan ang mga bagay na ito. Because kung wala po ang tulong ng Banal na Espiritu, ay hindi po natin ito mauunawaan. We must be quickened first so that we might know the things of the Spirit of God. According to 1 Corinthians chapter 2, verse 14, the carnal mind receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, for they are spiritually discerned. We need the help of the Holy Spirit, but we also need to discipline ourselves na tayo po ay mag-aral. We must pray for ourselves, we must pray for others, lalong-lalo na po sa mga pinangangasiwaan natin sa iglesia ng ating Panginoon. We must be helping each other in prayers. Kung meron man pong mga hindi nauunawa ang mga doktrina, let us go on praying.
Huwag po maging sarado ang ating isip. Magsaliksik po tayo kung kinakailangan hanggang sa matuklasan natin kung ano ang mga katotohanan na inihanda ng Diyos para sa atin. Are we praying for each other, mga kapatid? Nabibigyan po ba natin ng panahon na tayo'y manalangin para sa mga inaaralan natin? Kilala ba natin ang bawat kapatid natin sa pananampalataya? Dinadala ba natin sila sa panalangin sa Panginoon, one by one, mentioning their names before God? Ginagawa po ba natin yan, mga kapatid? If not, this must be the starting point in our lives na ipanalangin po natin ang ating mga pinangangasiwaan sa Iglesia ng Panginoon. At obligasyon din natin pong hilingin sa Panginoong Diyos na tayo mismo ay makakilala sa Kanya ng mas malalim pa, na malaman natin ang Kanyang mga sekretong bagay na nilaan para sa atin. Another content ng prayer ni Pablo para sa mga taga-Epeso, ang sabi po dito sa verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling. So, we must know God's calling in our lives. If we do not know the calling of God in our lives, then we will act as if we have no hope. Kung hindi po natin kung ano yung ating ministry sa gawain ng Diyos, para tayong nangangapa sa dilim. And we must understand this calling of God. What is the hope of His calling in our life? We must know it deeply. It does not mean the calling of our salvation only, but even the hope of His calling in the resurrection day. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, hindi ko nais na kayo ay maging malungkot na kagaya ng iba na para bang walang mga pag-asa. Sapagkat kung tayo ay sumasampalataya ng Panginoon Kristo ay namatay, nilibing, nabuhay na magmuli, ay gayon din naman tayo na mga nangabubuhay ay hindi mga nauuna doon sa mga natutulog, kundi tayo ay sabay-sabay na gawain sa lapaap upang salubungin ang ating Panginoon sa himpapawid at tayo ay isa sa Panginoon magpakailan paman. This is the hope of our calling. The calling of our eternal salvation and the calling of our vocation in this life habang tayo ay nandito sa lupa. The hope of our calling, ano po ba ang pagkatawag sa atin ng Panginoon? What ministry shall we take part in the church of our Lord Jesus Christ? So we need to understand that we have to know this calling from our God. And what is the riches of the glory of His inheritance? So nakita po natin yung prayer content, to know God better, and then to know our calling. Number 3, to know our inheritance or God's glory in His inheritance to the saints. So kung atin pong pag-aaralan ang mga salitang ito, para bang ang papasok sa isipan natin, no? Since tayo ay mga anak
ng Diyos, tayo ay itinalaga sa kanyang kaharian sa langit, ay para bang tayo ay tagapagmana, no? Kung anuman meron ng ating Panginoon Kristo, ay mamanahin natin. Pero in this sense, sabi dito, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Tayo ang mga mana ng Panginoong Kristo sa Diyos. Kung atin po itong lalaliman ng pag-unawa, para tayo ay maging isang mana, ay mayroon po itong kaakibat na pagpapahalaga. We are valued so much that we are the inheritance of God. Tayo yung naging pag-aari ng Panginoon Kristo. Tingnan po natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 32 verse 9. Punta po tayo doon. Patungkol dito sa tinatawag na mana, inheritance. Deuteronomy chapter 32 verse 9. Deuteronomy 32 verse 9. Sabi po ng Bible sa verse 9, for the Lord's portion is His people. Jacob is the lot of His inheritance. You see that, mga kapatid? Tayo po ay napakahalaga sa paningin ng ating Diyos. So, kumbaga, tayo ay inari niyang kanyang mga mana. Pinagsikapan ng ating Panginoong Kristo na tayo ay maging Kanya. Before the foundation of the world, itinakda niya tayong maging Kanya. At nung dumating ang tamang kapanahunan, bumaba siya dito sa lupa, inubos niya tayo, namatay siya para sa atin, nabuhos po ang kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maging purchased possession. We are redeemed. Tayo ay naging pag-aari na ng Panginoon Kristo. And through His victory, we are the reward for the things that He has done for us. Kaya kung atin po itong lalaliman ng pagkaunawa, kung lalaliman po natin ang ating imahinasyon, gaano po tayo kahalaga sa harapan ng ating Diyos na lumikha para sa atin, na tayo ay ariin niyang kanyang mana sa kabila ng ating mga karumihan, na tayo ay ariin niyang kanyang pag-aari from the very beginning, before the foundation of the world. At lahat ng bagay ay ginagawa niya para sa ating kabubuti ayon sa Romans chapter 28 verses Romans 8:28. Tingnan po natin ang mga itinakda ng Panginoon para sa atin upang magkaroon ng katuparan itong pagmamay-ari niya sa atin. Romans chapter 8, po sabi ng Biblia sa verse 28, Romans 8:28, Bible says, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate
to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them also justified, and whom he justified, them he also glorified. What shall we say then to these things? Ano masasabi po natin sa mga bagay na ito? Ang mga bagay na ito, since the foundation of the world or before the foundation of the world, ay sinasakatuparan ng Diyos ang kanyang plano para sa bawat isa sa atin. And knowing these things, ay kinakailangan na maunawaan po ng bawat isa sa atin. That is why we need to pray for each other na sana ay maabot ng kaisipan ng bawat mananampalataya kung itong kayamanang tinatago, kayamanang mana ng Panginoong Diyos na nasa atin. We are so much of value before God. Pero sometimes, kung tayo ay umakto sa ating buhay, ay para na tayong Diyos. Ang mga nilalang ng Diyos ay ating binabaliwala, no? O minsan ay hindi natin namamalayan, ay tayo na pala ay nagiging kasangkapan para sila ay masira ang moral, no? We become judgmental sa bawat isa. Minsan ay baka pinapanalangin pa natin sila na mapahamak, no? Mayroon akong nakausap nung 2 weeks ago. Ako ay nagtanong sa kanya kung meron siyang driftwood na Madre de Cacao. Sabi niya, meron doon. Buhay pa, pero malaki. Pinuntahan namin. At nung aming nakita kami ng asawa niya. At inakala ng asawa niya na kung ano na yung binebenta niya sa akin. At nung siya ay galit na, umalis na yung lalaki na kausap ko, yung kanyang asawa, kami na lang ng babae nag-uusap. Ang sabi sa akin, alam mo ba, na ipinapanalangin ko na sa Diyos na mamatay na sana yan? Pinapanalangin ko sa Diyos na sana ay mawala na yan dahil problema ang dinadala sa aming bahay. Ang sabi ko, kaya nga ako ay sumasama sa kanya dahil gusto ko kahit paano mabigyan siya ng liwanag, mapangaralan, mapalalahanan. Habang may buhay, mayroong pag-asa, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. You see, mayroong mga panalangin na hindi maganda ang content. Mayroong mga panalangin na ang layunan na ibagsak ang iba. Nung ang mga disipulo ay kasama ng Panginoon Kristo sa isang lugar, hindi tinanggap ang ebanghelyo. Ang sabi nung dalawa, yung anak ng kulog at kidlat, kilala niyo yun? Si James at si John, sabi na, Panginoon, bakit hindi natin pakidlatin upang maubos na itong mga ito? It is a kind of prayer na hindi maganda ang content. It is a kind of prayer na hindi nararapat. The kind of prayer na dapat po natin laging isa sa isip, mga kapatid, ay mga panalangin na kagaya po nitong ating pinag-aaralan. That we may know the riches of God's glory in His inheritance in the saints. Another thing na makita natin sa content ng prayer ni Pablo, verse 19, and what is the exceeding greatness of His power toward us? Number 1, that we may know God better. Number 2, that we may know God's calling, the hope of our calling. Number 3, that we may know God's inheritance in us. And number 4, that we may know the exceeding greatness of His power. God is all powerful. Walang bagay po na imposible sa ating Panginoong Diyos. But sometimes,
tayo po ay wala ng ganitong pagtitiwala sa ating Panginoong Kristo. Sometimes we treat Him as a failure or a short-handed na hindi tayo maaabot kapag dumarating ang ating mga problema. But God is great in power, mga kapatid. Knowing that we are God's children, knowing God values us so much, knowing that God is so powerful, mga kapatid, wala pong dahilan kung bakit tayo ay manglulupaypay, tayo ay mawawala ng pag-asa. But the question is, do we pray that we may know His power in us? Do we pray for others that they may know God's power for them? Do we pray for each other? This power is manifested when God raised the Lord Jesus Christ from the dead. Sabi dito, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Walang sino man po ang may kakayahang magbigay ng buhay sa isang patay, maliban sa Diyos na ating Panginoon. If we know God deeply enough, if we know God's power, if we know God's better, mga kapatid, kahit anong bumangga po sa atin, hindi tayo matitinag. We shall go on progression to perfection. Hindi po tayo hihinto, tayo ay magpapatuloy dahil kilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang sabi ng Biblia, according to the working of His mighty power, God is still at work in our lives. Nung Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ay hindi natapos ang Kanyang kapangyarihan doon. Kaya nung Siya ay nabuhay na magmuli, sabi doon sa Matthew chapter 18, verse 28, all power is given unto me. Go ye therefore and preach to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them all things which I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. God's work is not finished yet. At tayo ang Kanyang extension ng Kanyang kapangyarihan dito sa mundo. Through us, the sinners are converted. Through us, the sinners are enlightened. Through us, yung mga imposibleng magbago ay nagbabago. Because God is still at work. God is powerful. Nothing is impossible before the God whom we serve in our lives. And then, again, the question is, do we pray to God that we may know His great power? Do we pray for others that they may know God's great power? If not, let us begin today. Sabi pa dito, sa verse 20, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. The Lord Jesus Christ is highly exalted beyond all powers and principalities.
anumang kapangyarihan, kapangyarihan man ito ng diablo, kapangyarihan man ito ng mga fallen angels, kapangyarihan man ito ng mga makapangyarihang tao dito sa mundo, all of them are subjected to the Lord Jesus Christ. Our Lord is exalted above all. Kaya sabi dito sa verse 21, far above all principality and power and might, dominion and every name that is named, not only this world, but also in that which is to come. That's God's power. It continues until sa tamang kapanahunan. Verse 22, and have put all things under his feet. We are all under his power. Every knee should bow, every name confess that Jesus is the Lord. Verse 22, and have put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. God's power is still manifested. We are under his power, being the body, the church, and he is the head. Through his power, we are governed by his wisdom, by his prudence, by his knowledge. God is ruling over us in the church. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpapatuloy at ang kapangyarihang ito ay makikita pa rin sa bawat iglesia ng ating Panginoon Kristo. Siya ang ating Pangulo, tayo ang katawan, and we all work under His authority. We all work under His power. Let this be our prayer in our lives, mga kapatid, that we may know God better, that we may know the hope of His calling, that we may know the riches of His inheritance in us, that we may know the great power of our God when He raised the Lord Jesus Christ from the dead. Mga kapatid, ang lahat ng bagay pong ito ay tunay ngang magiging makabuluhan sa buhay natin. If sisimulan po natin na ito ay umpisahan sa ating pamumuhay bilang kanyang mga anak. We must always desire this in our lives. At kinakailangan nating gawin ito upang tayo manatiling malakas, nagpapatuloy, at lalo pang dumidepende sa Diyos na makapangyarihan na sa atin ay nagbibigay ng buhay. Muli mga kapatid, maraming salamat sa mga pagkakataon ito na tayo ay muli ay nagsama-sama pang magpalakasan at magdamayan at tunay nga na magpatalasan ng ating pong isip, no? Panglalo tayong maging handa sa labanan na nakaabang sa ating buhay. So tayo po ay manalangin mga kapatid, let us pray. O Diyos naming Ama na makapangyarihan, muli kami po ay dumadalangin sa iyong biyaya na kami po ay pinagkakalooban mo Ama ng pagkakataon na makita mga dakilang kapahayagan mo ito sa amin Ama. Pininga po Ama na napakadakila mo, ikaw po ang Diyos na sa amin ay nagmamalasakit, ikaw po ang Diyos na sa amin ay tunay nga na handa laging magbigay ng proteksyon. Ikaw po ang Diyos na sa amin ay patuloy na nagpapakilala at nagpapakita ng mga kagilagilalas na bagay na hindi po namin nauunawaan ng una. Subalit sa iyong biyaya sa ngayon ay unti-unti po nabubuksan ang aming mga kaisipan kung sino ka po sa aming buhay, paano ka po kumikilo sa aming pamumuhay, at kung ano mga bagay-bagay na ihanda mo para sa amin sa mga darating pang-araw. Tulungan mo nga po kami, Ama, na makilala ka namin ng mas malalim pa, makilala po namin o malaman po namin ang iyong pagkatawag po sa amin, ang pag-asa nito. Makita po namin ang kahalagahan namin sa iyong harapan bilang iyong mga
mana. At yun din po, patuloy namin makita ang iyong napakadakilang kapangyarihan sa aming buhay. Muli aming Ama, dinadalangin po namin, pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin, patuloy mo po kaming palakasin upang bawat sa amin ay laging maging matatag sa aming pananampalataya. Muli Ama, ang lahat po ito ay aming dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.